mas maganda ang dala ng kinabukasan. Alam mo ba na ngayon ang opportunity mo na gawin ang mga bagay na gusto mong maging future? Kahit unti-unti. Gawin ang mga bagay na ito at unti-unti ring lilinaw at makikita mong magkakatotoo ang lahat. Ganun naman talaga. Alam naman kasi ng Diyos kung ano-ano ang mga nasa puso natin, di ba? Sabi ko nga before, yung spark na yan, ang naglagay niyan ay ang Diyos. Dahil kilala niya tayo mula ulo hanggang paa. At gusto niya palagi ay mapabuti tayo. Mapunta sa isang tama at tahimik na buhay kasama ng ating pamilya. Ngayong gabi, bago ka matulog, lagi mong iisipin na ang lahat ng magandang bagay ay matutupad ano man ang sitwasyon mo ngayon. Kaano man kahirap ang nasa buhay mo ngayon. Lagi ipagdasal sa Diyos ang mas mabuting araw na parating. Kahit pa anong bagay ang nakita o na-experience mo sa araw na ito, huwag mananatiling galit sa tao o kaya sa mundo. Well, pwede mong sabihin na madaling sabihin pero mahirap gawin. Mahirap gawin, pero pwede. Pwedeng gawin. Dahil ang galit na yan ang baka maging mitya ng isang hindi magandang pangyayari. Kapag galit tayo sa isang tao at nakikita ng mga tao sa mga salita at gawa natin, hindi ba't parang ayaw mong makipagtransaksyon sa kanya? Kahit na hawak mo ang pwedeng makatulong sa kanya? Darating ang bukas mo na iba sa ngayon. Mas ibang iba. Dapat pag-aralan ng mga bagay na dapat i-let go. Mga bagay na nagpapabigat at hindi tuloy tayo makamove on. Mga bagay na nagiging hadlang na makita natin ang blessings ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Magdesisyon palagi ng tama kahit masakit. Lahat naman ng nangyayari sa ating buhay ay may kontrol tayo. Meron tayong palaging bahagi kung ano man ang nangyayari sa atin. Hindi man buong part, pero ang pwede mong makontrol ay ang pinakamalaking part. Ibig sabihin, kung nasa iyo ang pinakamalaking part, dapat sa tama mo na idireksyon para tama ang kalalagyan. Minsan kasi, marami tayong kinukonsider na tao o sitwasyon kaya nalalagay sa alanganin ang dulo o yung pinaka-final na sitwasyon. Iniisip natin ang kalagayan nila, yung sasabihin nila, kaya ang nagiging desisyon natin minsan ay hindi tayo masaya, hindi tayo kontento. Parang tatanungin mo ang sarili mo ng, tama ba yung ginawa ko? Oo, alam ko naman na alam mo ang tamang gawin, alam mo ang tamang sabihin. Pero kung makakasakit ka sa iba na minsan mahal mo pa sa buhay, kaya kahit hindi pabor sa'yo ang gagawin mo, sige na lang. Okay na yan. Kasi kawawa naman sila. Kawawa naman ang maapektuhan. Ang importante, nagdesisyon ka, nanindigan ka na ikaw ang final say, ikaw mismo. Sasabihin mo pang, okay na ako kasi okay sila. Dapat kasi, sa tama ka dapat nakakapit. Doon ka sa totoo. Doon ka sa dapat mangyari. Kahit na may masaktan na iba dahil mag-iiba ang sitwasyon nila. At least, nasa tama ang mga mangyayari. Magagalit sila, magtatampo sila, okay lang yan. Basta ang ginawa mo, makakatulog ka. Yung mahimbing. Yung hindi mo ba iniisip na magbabackfire ang ginawa mo kasi nga, halanganin. Maging basihan ang tama. Maging basihan ang totoo. Oo,
hindi komportable, pero ang lahat ay lalagay sa tamang kalalagyan kung tama ang lahat. Tama as in masaya ang Diyos. Masaya at kontento ka. Hayaan mong kumalat yan sa iba at makilala ka nila na taong gumagawa ng tama. At kapag kilala ka nilang ganyan, lalayo na mismo ang masama. Sabi nga sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Talagang mabait ang gumagawa ng masama. Nako, alam kong naiintriga ka sa title natin ngayon. At alam ko na gusto mong malaman kung saan pupunta ito. Bakit nga naman sasabihin na mabait ang gumagawa ng masama? Alam mo, sa totoo lang, kapag ang taong nanonood ng video na ito ay matured na at marami na ring pinagdaanan sa buhay, maiintindihan niya ang ibig kong sabihin sa title natin ngayon. Lahat naman ng gumagawa ng masama, ang pantakip nila sa kanilang ginagawa ay ang paggawa ng mabuti. Hindi ko sinasabing pagdudahan ng lahat ng gumagawa ng mabuti ngayon, ha. Ang point ko lang, ginagawa nila ang mabuting bagay na ito para ipantakip sa kanilang masamang ginagawa. Ilan na ba ang mga kwento ang nalaman mo na ang taong gumawa ng kasalanan ay ang taong hindi mo akalain na gagawa ng masama? Lahat naman ng pagdududa sa mundo, kapag naipaliwanag ng mabuti at malinaw, nawawala ang pagdududa. Ibig sabihin, pwede na ulit ibalik ang tiwala. Mas maganda na din ito na pag-uusapan ng maaga. Isa pa, kung ang tao namang gumawa ng mabuti lately ay hindi naman talaga kilala sa paggawa ng mabuti, naku talaga namang pagdududahan mo. Tataas talaga ang kilay mo. Talagang grabing pagdududa ang mararamdaman mo. Di ba nga sa mga comedy movie, kapag may ginagawang mabuti ang isang karakter, biglang sasabihin sa kanya na, aba, himala, ano nakain mo? Dahil nga, hindi siya sanay sa ginagawa ng taong yun. May nagbago, may kakaiba. Again, masisisi mo ba ang nagdududa? Palagay ko hindi. Kung magiging consistent siya siguro sa paggawa ng mabuti, mawawala ang pagdududa niya. Pero, kung sa bandang huli ay may nakita siyang mali, o kaya nabuko niya na may gusto pala itong mangyari o kaya makuha, yun na, guguho na o nawala na ang ginawa niyang mabuti noong nakaraan. At sa susunod na gagawa siya ng mabuti ulit, pagdududahan na siya ng todo-todo at hindi nabibigyan pa ng pagkakataon na magbago. Dahil sa bawat galaw niya, either masama o mabuti, ganun niya ito babasahin. Nako, tama nga ang title ng pinag-uusapan natin ngayon. Talagang mabait ang gumagawa ng masama. Sabi nga sa Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ito ang laging sinasabi ng mga taong successful. Ang mga oportunidad sa buhay ay minsang itsurang hard work, kaya minsan hindi nila makita at makilala kahit nasa harapan na nila. Dapat ang taong dapat mong higitan ay ang sarili mo kahapon. Tandaan mo, araw-araw ay may pagkakataon kang maging mas matalino at mas magaling. Tama, araw-araw may chance ka. Ang totoong tagumpay ay kadalasang natatagpuan sa sunod-sunod na pagkakamali. Kaya huwag kang matakot matuto sa buhay. Kung hindi ikaw ang gagawa ng iyong pangarap sa buhay, dadating ang panahon may magpapatrabaho sa iyo para gawin ang pangarap nila. Ang umaayaw ay hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay ay hindi umaayaw. Kapag napagod, magpahinga. Pero wag susuko. Wag na wag susuko. Kapag okay na, laban ulit. Tuloy lang. Kung minsan ang pagkakadapa ay isang aksidente,
Pero kung hanggang ngayon ay nakadapa at nasa ibaba ka pa rin, choice mo na yan. Huwag matakot na mabigo sa buhay. Ang dapat mong katakutan ay kahit paano, hindi mo man lang sinubukan. Tama na yung pagsasabi mo ng I wish. Palitan mo naman ng I will. Mas damihan mo ang pagkilos. Kontian mo ang pagkwento. Huwag titigil hanggang sa hindi ka nagiging proud. Push. P-U-S-H. Pray until something happen. Push. Kalimutan ang kamalian. Ang tandaan ay ang aral na nakamtan at natutunan. Lahat naman ng simula ay mahirap. Mahirap na mahirap. Pero dadating ang oras na magiging madali na. Madaling madali na. Huwag ka nang magkwento na nahihirapan ka. Hayaan mong makita nila na tagumpay ka. Yun ang oras na aalamin nila kung gaano ka nahirapan. Magsalita sa mga moments kung hindi na sapat ang pagiging tahimik mo. Sabi nga sa Luke 16:10-11, whoever can be trusted with a very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Dapat ginagawa ang 7 bagay na ito ng taong kasama mo sa buhay. Una, nirerespeto ka kahit di ka kasama. Mabigat ang bagay na ito sa isang tao pero hindi ibig sabihin na wala nito ngayon sa panahong ito. Mga taong mataas pa rin ang respeto sa iyo kahit nakatalikod ka. Meaning, hindi ano-ano mga sinasabi kapag di kayo magkasama. Naninira ng karelasyon niya sa mga kausap niya. Kapag nabalitaan ginagawa niya ito, kausapin. Pangalawa, hindi hawak ang phone kapag ikaw ang kausap. Again, isa itong uri ng respeto. Napakasarap kasama ng isang tao na kapag kausap mo ay nakataob ang telepono. Yun bang nakatingin sa'yo kapag may sinasabi ka? Yung hindi hawak ang phone niya. Yung alam mong nakikinig ang tenga at puso niya sa'yo. Uy, #kilig alert yan. Pangatlo, mahal ka kahit sa mga moments na hindi ka kamahal-mahal. Lahat naman tayo may mga topak days, sumpong days. Pero habang tinotopak ka, tatahimik lang siya at hahayaan kanyang maglabas ng sama ng loob. Aantayin ha, hindi lalayasan. Na pagkatapos ng lahat, isang ngiti ang igaganti sa'yo pagkatapos mong magwala at sabay tanong ng, pwede na ba tayong mag-usap? Pang-apat, loyal or faithful. Madalang, pero meron. Meron at meron pa rin. Kung ilang beses mo nang napatunayan na faithful siya, ipagmalaki ito sa lahat ng kausap mo. Malalaman niya ito at masarap sa feeling na ipinagmamalaki ka ng karelasyon mo na ikaw ay faithful. At ang pagiging faithful ay tinatapatan din ng pagiging faithful. Panglima, mahal ka kahit weird ka. Lahat naman tayo may mga weird moments. Hindi ito sumpong. Hindi ito topak. Mga moments ito na para bang gusto mong maglaro. Sumubok ng bago. Gawin ang bago. Kahit na gusto mong mangyari o gawin ang mga bagay na ito, andyan pa rin siya. At sana magets mo ang sinasabi ko dito dahil lahat tayo may ganito. Pang-anim, mahal ang buong pagkatao mo. Mahal ka hanggang loob mo. Again, hindi lang panlabas ng pagkatao mo ang mahal niya, kundi buong pagkatao mo. Handa kang samahan sa buong buhay niya at lagi niya itong sinasabi sa iyo sa mga pagkakataong kailangan mong marinig ito. Pang-7,
lagi kang ipinagdarasal. Ang ipanalangin ka at ang relasyon ninyo ay importante sa isang relasyon. Blessings ng Diyos ang pinag-uusapan dito, kaya dapat nasa inyo ang quality na ito para na rin sa masaya at tahimik na pagsasama. Sabi nga sa Mark 10:9, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng Ang totoong kaibigan ay hindi manipis. Ang pagsasama na pinatibay na ng panahon at pagkakataon at pagsubok ang pinakamatatag sa lahat. Mga pagsasama na napakarami ng pinagdaanan. Ilang pagkakataong nagdesisyon na magkalimutan na lang, pero andyan pa rin sila sa isa't isa hanggang sa ngayon. Kung mag-usap, wala nang bulahan dahil kaya nilang harapin at hawakan ng totoo. Minsan, wala nang pag-iingat sa mga salita dahil ang gusto ay magbigay na agad at makarating agad ang gustong sabihin para makatulong agad. Tama. Ang totoong kaibigan ay hindi manipis, hindi sensitive, at hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang nagtatampo dahil sa derechahang pag-uusap. Nung una meron, pero lagi nakaangkla sa pagsasama ng totoo ang relasyon. Noong una, nag-a-adjust pa kasi nga hindi nag-gets nung isa ang gustong sabihin nung isa. Pero marirealize nung isa na gusto pala siyang tulungan ng isang kaibigan. Isang taong higit pa sa kapatid. Walang pinag-uusapan na tagal dito. Walang buwan o walang taon. Basta sila ang pinaka mag-best friend sa lahat. At kung titingnan mo, konektado mga ginagawa nila. Pinaplano nila. Kahit ang pamilya nila. Tatakbo pa ng maraming taon ang ganitong pagsasama. At hindi nasusukat ng madalas na pagkikita ang bonding ng dalawang ito. Kahit magkalayo, kapag nag-usap, kahit online, parang kahapon lang nagkasama. Kung may ganitong kaibigan ka sa buhay mo, nako, napaka-blessed mo. Malaking blessing yan mula sa Diyos. Premyong tatagal pa ng maraming panahon. Maraming taon. Pagsasama at pagkakaibigan na kayo lang ang nagkakaintindihan. Na masusundan pa ng maraming masarap na pag-uusap at pagkikita. Sabi nga sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ang maagang magising, maraming biyaya ang aanihin. Anong oras ka nagigising sa umaga? Totoo naman, di ba? Mas maaga, mas marami kang nagagawa. Pagkadilat, magdasal, at hingin sa Diyos na gawing maayos at tahimik ang araw mo, gawing blessed at gawing productive. Lagi kong sinasabi na kapag sa umaga, mas pwede kang magsimula ulit. Ang mga bagay na nabitin at mga trabaho na hindi nagawa, pwede mong planuhin ituloy. Dahil hindi naman tayo perpekto na nagagawa mo ang lahat. Pero ang umaga rin na ito ay pwedeng pagsisimula ng isang bagay na failure ng mga nakaraang araw. Pwede mong isipin na pwede kang magsimula ulit. Sa umagang ito, binigay ito ng chance ng Diyos. Second chance, pangalawang pagkakataon, o kaya pang-ilang pagkakataon. Ang importante, gawin ang mag-refresh. Ang mga maling nagawa, mga mistakes na nagawa, oo naman, lahat naman tayo, diyan tayo natututong lahat eh. Ang importante, magdesisyong magsimula ulit. Pwedeng baguhin ang nangyari sa nakaraan. Kausapin ng Diyos, magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng lessons na nakuha mo. Mga lesson na mag-guide sa mga susunod mong plano. Ngayon, mas marami ka ng learnings at pwede mo nang mapakinabangan. Ang buhay, ang mundo ay parang malaking school na hindi tumitigil sa pagtuturo sa atin. Lahat ng ating nararanasan at dumadaan ay hinahayaan ng Diyos dahil may gusto siyang matutunan tayo.
para sa isang malaking biyaya na ibibigay niya sa atin. Hayaan ang umagang nagising ka ay maging blessings sa buhay mo at sa buhay ng iba. Yap, sa paggising at pakiramdam mo na ganyan, sa gagawin mo, marami naman talaga ang makikinabang. May purpose ang Diyos kung bakit niya ibinigay ang umaga na yan sa'yo. Dahil gusto niya pa rin matupad ang mga pangarap niya sa atin. Yes, masakit at mahirap ang nakaraan, pero mas masaya, mas malaki, mas exciting ang dala niya para sa buhay mo. Isipin, isa puso ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Lagi namang mabuti at maganda at tahimik ang gusto niyang ibigay na plano niya sa atin. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago.